Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs and sa mga audience ko dito sa Pilipinas. From Luzon, Visayas, and Mindanao, good morning po sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon is another good news, and I know matutuwa kayo ngayon sa aking balita dahil ito ay na masarap itong pakinggan itong mga balita na ito tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Unang-una, no? Ipinaliwanag na ni Presidente Bongbong Marcos, klarong-klaro ang kanyang paliwanag bakit wala pang DA Secretary at DOH Secretary. Okay? Yan ang itatalakay natin. Pangalawa nating itatalakay ay itong si Losie Torres, Mayor ng Ormoc, may sinabi kay Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Bongbong Marcos tuwang-tuwa sa kanyang sinasabi. Good news ang mga mensahe sa speech ni Losie Torres, Mayor Losie Torres of Ormoc. Okay? Pero guys, bago ko yan itatalakay itong mga magagandang balita natin ngayon sa ating presidente, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also, itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, please like and please subscribe. Okay? Sabay-sabay tayong subscribe and follow. 1, 2, 3, go! Unang topic natin. Si PBBM, no? Nagpaliwanag na itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit wala pang Department of Agriculture Secretary, wala pang DOH, Department of Health Secretary, no? Marami kasing nagtatanong, maraming nagmamarunong dito na bakit raw wala pang mga secretary, bakit wala pa raw mga leader na inassign dito sa DOH at sa Department of Agriculture. You know? Maraming nagngangakat-ngak dyan sa mga nagmamagaling sa gobyerno natin, di ba? Okay? So dapat na raw na lagyan ng secretary. Ganyan ang isa na rito si Coco Pimentel, di ba? Yan ang sabi niya. So panoorin natin itong video na ito, no? Na itong si Presidente Bongbong Marcos nagpaliwanag nga bakit hindi pa pwedeng lagyan ng secretaries itong Department of Agriculture at itong Department of Health. Okay? So, sabay-sabay tayong panoorin yung video at magre-react tayo dito. Okay? Wait muna. Okay? Ayan. Play video. President Ferdinand Marcos Jr. explained to the media why there are no secretaries yet who will lead the Department of Agriculture and the Department of Health. According to PBBM, there are serious problems in the agri-sector that he wants to focus on. The problems are so difficult that it will take a president to change and turn it around. Very deeply embedded ang mga problema natin sa agrikultura. Ito ay nangyari sa napakaraming taon, kaya hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali. Correct. Na ibalik sa ating magandang sistema dati. Kaya I think I am still needed there. The same with the DOH. The president says he will appoint a secretary if country's situation had already returned to normal in the wake of the COVID-19 pandemic. Okay. The same as DA. Na maayos na, normalized na. The reason when all of these things happen, kung minsan you do not hear from me. And hindi, nasabi ko yung mga sekretary sila ang mag-statement. The reason is, I want people to understand that this is the government's work. Not everything is a crisis. So, inormalize natin ang trabaho ng gobyerno. That is what I am trying to do. Oh, ayan. Ha?
Okay, so tapos na yung video ha. Sige, i-explain natin ito. So, klarong-klaro ang kanyang mga paliwanag. Klarong-klaro. Okay? Isa yon sa mga siguro interview yon, ambush interview ng mga media. Klarong-klaro. Hindi pa pwedeng lagyan ng mga secretaries ang Department of Health, ang Department of Agriculture dahil malaki pa ang dapat gawin. Malaki pa ang dapat i-resolbahin sa mga departamento na yan. Okay? Kaya wala pang secretaries hanggang ngayon. Kung maayos na ang mga problema na yan sa mga departamento na yan, saka maglagay ng secretaries. Okay? Klarong-klaro yan ang kanyang explanation. Hindi pa pwede nating lagyan ng mga sekretary yan. May mga dapat pang bagayng ayusin ang ating Pangulo. Good news yan. Dahil hindi basta tayong maglagay ng secretaries, mas lalong mabulilyaso yan. Kaya aayusin muna. Aayusin ng ating Pangulong Bongbong Marcos bago natin lagyan ng secretaries kasi may nalalaman siya na siya lang ang pwedeng makagawa ng mga bagay-bagay dyan sa mga departamento na yan. Okay? So, guys, kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dito sa paliwanag ni Presidente Bongbong Marcos? Libre kayong mag-comment, mag-react sa kanyang sinasabi. Okay? So, kung mag-comment at mag-react kayo, explain kayo ha, bakit ganyan ang kanyang expression. Open tayo dito sa ating Donmar TV na comment section kung bakit agree kayo sa mga sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, comment react. Babasahin natin yung lahat ng mga comment nyo. Okay. Pangalawang good news na ating pag-uusapan. Okay? Ito. Makikita mo na nakasmile si Presidente Bongbong Marcos katabi ni House of Representative Richard Gomez. Nakasmile rin. While nag-speech itong si Mayor Lucy Torres of Ormoc. Okay? Kasi, yung picture na yan, may ipapakita ring video ako ha, while nag-speech itong si Mayor Lucy Torres. Si Presidente Bongbong Marcos pumunta sa Ormoc. Ang tanong, anong ginagawa niya sa Ormoc? Last night, yung balita natin before dito, pinakita natin yung San Juanico Bridge. No? Ang ganda ng ilaw, nakakakilabot. Ngayon naman, ang nakakakilabot ngayon, ang yung speech ni Mayor Lucy Torres, grabe. Pumunta, aside from those opening sa lights ng San Juanico Bridge, pumunta si Presidente Bongbong Marcos dito sa Ormoc para sa commemoration of the 75th Ormoc City Charter Day celebration. Ayan. Yan ang pinunta niya. Okay? Nag-welcome sina Mayor Lucy Torres, yan, at si Representative Richard Gomez. Mag-asawa ito, di ba? Ni-welcome si Presidente Bongbong Marcos. At nag-speech si Mayor Lucy Torres. Nakakakilabot yung speech ni Lucy Torres. Sabay-sabay nating panoorin itong video na nag-speech itong si Mayor Lucy Torres. Tuwang-tuwa itong si PBBM. Okay. So, i-play natin itong video. Play. Mr. President, during your last visit to Ormoc City, the entire city in this very Superdome rallied behind your candidacy. Overwhelmingly. So meaning, mga taga-Ormoc, maraming sumuporta kay PBBM. Alam naman natin yung lugar na yan, di ba? And the people you see here now have been awake since 5 a.m. Imagine that one. just to be here with you. Grabe. And what a joy it is for all of us today to finally welcome you again as the 17th President of the Republic of the Philippines. Grabe.
Thank you for gracing this most momentous day in the history of this city of beautiful people, the commemoration of the 75th Charter Day of Ormoc City. I would like to share with you, Mr. President, and with a lot of people here also, this little-known trivia, that on October 24, 1982, Listen. almost exactly 40 years ago, your father, President Ferdinand E. Marcos Sr., visited Leyte and the Ormoc area to inaugurate the Leyte Industrial Estate. Kakilabot, guys. Grabe. The other major project initiated by President Marcos Sr. was the Tungonan geothermal power plants. And I am very pleased to say that these economic infrastructure projects from the previous Marcos administration still continue to bear fruits up to this very day. With the present Marcos administration, your Wow. administration, Mr. President, I have no doubt that our city will be even more blessed. Grabe, guys. Today, the city of Ormoc is standing on higher ground. I salute all the city mayors before me, most especially then Mayor, now Congressman Richard Gomez, who set the stage of peace and prosperity for the next chapter of successful socio-economic development of the city. And while we have achieved significant milestones, we realize that there is Alam nyo guys, no, ang ganda ni Lucy Torres, no? Malaanghel yung kanyang mukha. Bagay talaga niyang boses niya. so much more for us to do. Ormoc City and the Ormocanon people have high aspirations to be a healthy blue zone city, to be a city of beautiful spaces and deep cultural appreciation and development. Okay, this is one way of saying ang speech ni Mayor Lucy Torres na nagpapasalamat sila sa mga Marcoses, na nirecognize yung nagawa ng kanyang tatay, our former President Ferdinand Marcos Sr. At ngayon naman ipinagpatuloy kay Presidente Bongbong Marcos at this present. This is of course side by side with our economic goals, and one of our priorities is to become the organic food basket for the Visayas, serving all Filipinos nationwide. Okay. So, yung speech na yan, no, maraming sinasabi si Mayor Lucy Torres about the good deeds ng ginawa ng kanyang father. At alam nila na yung future ng Ormoc rin ay patuloy na magtagumpay dahil nga dito kay Presidente Bongbong Marcos, anak ni Ferdinand Marcos Sr. Okay? So, sabi nga ni Mayor Lucy Torres na they are very blessed by these Marcoses na mga leaders. Okay? So guys, hindi ko na yan tatapusin yung speech ni Mayor Lucy Torres kasi may iba ng mga acknowledgement dyan sa mga officials dyan sa Ormoc. Okay? So, hina-highlight ko lang na tayo ngayon sa Pilipinas with the leadership of Presidente Bongbong Marcos, malaki ang tsansa na lalaki at lalaki ang kaunlaran ng ating bansa sa pamumuno ng mga Marcoses, Presidente Bongbong Marcos. Sana maipagpatuloy yung mga magagandang ginagawa ng kanyang tatay noon. Alam kong may DNA pa rin itong si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang tatay. Na grabe guys, talagang uunlad at uunlad ang ating bansa dito sa Pilipinas dahil sa kanila. Okay? So, as of now, magpapasalamat ako kay Presidente Bongbong Marcos sa kaniyang mga ginagawa sa atin, no? 100 days na nagawa, marami na. Okay? So guys, kayong mga audience ko dito, i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan dahil hindi ito binalita ng mga mainstream media. Okay? I-like and share, and also follow and subscribe Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react sa ginawa ni Presidente
Bongbong Marcos dito sa Ormoc City. Okay? Mag-comment kayo, mag-react kayo, babasahin natin yan. Libre kayong mag-explain sa inyong mga opinion dyan. Okay? Free tayo dito, demokrasya tayo. Okay? So guys, patuloy nating ipaglaban ang ating Presidente Bongbong Marcos. As what Vice President Inday Sara Duterte said, mahalin natin ang Pilipinas. Guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.